Palalaki mo na yung building. Okay, Matthew chapter 6, magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 5, kayo po sa verse 6, sabay-sabay po tayo sa verse 15. Nakita na po ba isang malakas at masayang amen? Verse 5, And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. Verse 6 kayo po. But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Verse 8. After this manner, therefore, pray ye, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Verse 10. Give us this day our daily bread. Verse 12. And lead us not into temptations, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Verse 14. Verse 15 altogether, ready, read. But if ye forgive not their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Tayo pong lahat ay umuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan, katapatan, kadakilaan sa buhay po ng bawat isa. Salamat po aming Diyos na kahit masama ang panahon, kami po ay inyo pong tinipon dito sa inyong pong bahay-sambahan upang kami po ay magkaroon ng bahagi sa inyong pong gawain, makadulog sa inyong pong mapagbiyayang trono. Salamat na mga kapatiran po dito ay patuloy po sila na nagpapagamit at naglilingkod po sa inyo po aming Panginoon. Dalangin ko po aming Diyos, kayo po siya magpala sa kanila sa gawain po dito sa Lemery at maging sa aming pong pastor kay Pastor Sosa na nasa Amerika. Pagpalain mo po siya, igawad mo po sa kanya ang inyong pong divine protection at nawa po Panginoon maging channel of blessing po siya sa kanya pong mga pupuntahan doon po sa Amerika. Dalangin ko po aming Diyos sa gabing ito, kami po ay nagsusumamo, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming pong pagkukulang, mga kasalanang nagagawa laban sa iyo. Amin pong inaamin sa gabing ito, minsan ang pananalangin ay hindi po namin nabibigyan ng oras, na minsan kami po ay natutulog sa gabi nang hindi po kami nakakapag-pray, hindi kami tumatawag sa iyo. Patawarin mo po kami, aming Ama, Banal na Espiritu, patawad po. Salamat sa gabing ito na kayo po ay kumikilos sa aming pong mga buhay. Iniingatan kami sa lahat ng aming pong pinupuntahan, sa lahat ng aming mga lakad, nandun po ang inyong pong paggabay. Dalangin ko po sa gabing ito, itago mo po ako sa inyong likuran. Nawa ikaw ang siya makita at maparangalan at mabigyan ng kaluwalhatian. Banal na Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. At dalangin din po namin sa gabing ito sa mga nanunungkulan sa bansang ito mula sa kay President hanggang sa pinakamaliit o pinakamababa na posisyon ng mga opisyal ng government. Dalangin ko po na sila po ay maglingkod na may katapatan, buong puso na maglingkod sa bayan. Salamat po na kayo po ay lagi nandyan. At muli, amin pong dinadalangin sa inyo ang bansang Israel, igawad mo po sa kanila ang kapayapaan. Ito po ay aking dalangin, hinihingi na may pasasalamat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. So, ating pong pag-aaralan ngayong gabi, mga kapatid, mga minamahal, ang prayer. Ito po ang title ng mensahe this evening, The Prayer. Sinabi po dito ng ating pong Panginoong Jesus sa verse 9, After this manner, therefore, pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. So mga kapatid, mga minamahal, what is prayer?
Ano ba yung prayer? Ito po sa salitang Griego, ito po ay, ang ibig sabihin po nito, prosyukom ahe. Nang ibig sabihin po nito, mga kapatid, mga minamahal, ay supplicate. Sa Tagalog po ay dumaing, magsumamo, magmakaawa. Yun po ang ibig sabihin po ng prayer. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang prayer po, ang ibig sabihin pa po nito, it is address, ito po ay dapat naka-address sa Diyos, hindi po sa tao. Atin po nakikita na talagang ang prayer po ng iba ay mali. At yan din po ang aking pong pinagdaanan dati, na nung ako po ay maliit pa lamang, ako po ay kasama doon sa mga nagro-rosary, ako po yung namumuno. At ang prayer po noon ay vain repetition and then naka-address kay Mary. Pero ang prayer po mga kapatid, mga minamahal, ito po ay an act addressed to God. So sa Diyos po dapat ito naka-address, to be done to the Lord, not to man. So yun po ang ibig sabihin po ng prayer. Prosyukomahe, na ibig sabihin nga po ay supplicate. Mga kapatid, mga minamahal, ang Panginoong Hesus po ang nag-utos na tayo ay dapat manalangin. Pray therefore. Yun po ang sabi po dito sa mga talata. Kaya lamang po marami pong tao ngayon, maraming Kristiyano, I think, na hindi po napapahalagahan ang prayer. At ang ibig sabihin pa po ng prayer, earnest request. Earnest. Na dapat po ang ating pong panalangin, hindi lamang po ito 1 minuto. Kaya lamang minsan ang prayer po ng iba, wala pang 1 minuto, tapos na yung kanilang prayer. Kung talagang earnest po ang ating pong prayer, dapat po ito ay talagang mahaba yung oras na binibigay natin sa ating Diyos. Yung ating pakikipag-usap. Sa ibang tao, kung makipag-usap tayo, ang haba. Sa Facebook, ang tagal natin nagpe-Facebook. Di ba? Pero sana, kung ang prayer po, kung tayo po ay magpe-pray, sana talagang pinaglalaanan po natin ito ng oras. Hindi lamang yung 1 minuto or wala pa nga 1 minuto ay natatapos yung prayer. Mga kapatid, mga minamahal, ito po ay utos sa atin ng Panginoong Hesus. Pray therefore. And then sabi pa nga po ng Matthew 26 verse 41, watch and pray that ye enter not into temptations, the spirit indeed, but the flesh is weak. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. So yun po ang utos. Kaya lamang talaga, isang dahilan bakit ang isang Kristiyano ay hindi lumalago sa kanyang buhay spiritual sapagkat pinababayaan ng prayer. Minsan nga magaling pa mga bata na mag-pray kaysa sa mga matatanda. Di ba? Merong mga matatanda na kapag pinapag-lead mo ng prayer, nahihiya pa. Merong ibang mga matatanda ng Kristiyano, pag pinapag-lead mo ng prayer, ay nauutal pa. At minsan, mas spiritual pa ang prayer ng mga bata kaysa doon sa mga matatandang Kristiyano. So mga kapatid, mga minamahal, ito po ay utos ng ating Panginoong Hesus na dapat talaga tayo po ay manalangin. Watch and pray that ye enter not into temptations. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. And then sabi pa nga po ng Luke chapter 18 verse 1, and he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. Lagi, na ang inaasahan po sa atin ng ating Panginoon Hesus, lagi tayong mananalangin. Si Kristo po ang nag-uutos po nito. Dakilan Diyos, Diyos na makapangyarihan. Subalit nakakalungkot po ang katotohanan, maraming Kristiyano po pinababayaan ng prayer. Mga kapatid, mga minamahal, sana huwag po nating pabayaan ang prayer, lalo na nakikita po natin ang ating pong panahon ngayon ay talagang mapanganib na. Amen? Na talagang bumabaha buong bansa. At sa ibang bansa naman ay nararanasan nila yung digmaan. Sa ibang bansa ay nararanasan po nila ang lindol. So huwag po nating pabayaan ang prayer. Ito po ay meron pong nais ang Diyos sa atin. Bakit tayo ay talagang pinagpe-pray niya? So una po, ngayong gabi titingnan po natin the purpose of prayer.
So mayroon pong purpose bakit ibinigay ito sa atin. Ito po ay hindi ibibigay, hindi po ito ipag-uutos sa atin kung wala pong layunin ang Diyos, kung wala pong purpose. Hindi po ito ipag-uutos sa atin na tayo dapat laging manalangin kung ito ay baliwala lamang. Amen po ba? So una, titingnan po natin ang purpose po nito. Ang sabi nga po dito sa verse 9, after this manner, therefore, pray ye, our Father, which art in heaven. So, unang purpose po nito mga kapatid, mga minamahal, to remember our God, upang atin laging alalahanin ang ating pong Diyos. Minsan sa buhay po ng tao, kung mayroong pagsubok, kung mayroong problema, doon lamang po sila nakakaalala sa Diyos. Doon lamang sila nakakaalalang tumawag. Pero kapag maganda ang buhay nila, maayos ang takbo ng buhay nila, sila po ay nakakalimot. So ang purpose po, unang purpose po ng prayer, to remember our God, upang alalahanin po natin sa ating pong buhay ang ating Diyos. Amen? So, nung ako po ay hindi pa Kristiyano, nung hindi pa po ako mananampalataya, wala pa po ako dito sa Baptist, ako po ay basta natutulog, basta na ako gigising, basta na ako kakain, hindi po ako nagpe-pray. So, wala po akong pakialam dati sa prayer. Pero ngayon po, na ako po ay Baptist na itinuro sa akin po ni Pastor Sosa ng salita ng Diyos, itinuro sa akin yung proper prayer, how to pray. Simula po noon, hindi ko na po pinabayaan ang prayer. Maaring mayroon pong araw, mayroon pong gabi na hindi po ako nagpe-pray. So, yun po ang katotohanan. Pero madalas na po ako ngayon nagpe-pray simula nung ako po ay naging Baptist Christian. Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, pahalagahan po natin ang prayer. Ito po yung unang purpose po nito, to remember our God. Sapagkat sa panahon po ngayon, ang tinatawagan ng tao ay kapwa-tao. Diba? Sila po ay busy sa cellphone. Para na bagang mayroon silang trabaho na call center. Sa bahay, panay ang tawag, lagi na lamang may kausap. Tawagan mo sila, cannot be reached. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, maraming tao po ngayon ang nakakalimot sa ating Diyos. Yung mga trahedyang iyan, yung mga pagbahang iyan, yan po ay nagpapaalala sa ating lahat na talagang dapat ay meron tayong lapitan, tawagan na Diyos, na dapat sa Diyos tayo magmakaawa. Una sa lahat ay sa Diyos tayo magmakaawa. Hindi sa mga politician, hindi sa kung sino mang tao. Kapag ganito may trahedya, ang problema ng tao, agad ang nilalapitan nila ay mga party list. Di ba? Mga politician. Lalo pa ngayon sa panahon po natin ngayon na malapit na ulit ang eleksyon. So dapat ang ating pong alalahanin una na tawagan po natin ay ang ating Diyos. Yun po ang unang purpose po nito. Pangalawa po na purpose po nito, sabi nga po dito sa verse 12 ng ating pong binasa sa Matthew chapter 6 verse 12, and forgive us our debts as we forgive our debtors. So mga kapatid, ang pangalawang purpose po nito, to request of forgiveness, upang tayo po ay humingi ng tawad sa Diyos. Sa bawat kasalanan na ating nagagawa, hindi po tayo perfect, lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala. So ang nais ng Diyos, every time na tayo po ay nagkakasala, lumapit tayo sa Kanya. Humingi tayo ng tawad. Kaya napakaganda po na tayo po ay laging manalangin. Sapagkat sa bawat araw, tayo po ay nagkakamali, nagkakasala po. Ang paghingi ng tawad sa Diyos, ito po ay pagpapakita ng ating pagpapakumbaba. Yun po yun. Na talagang ang paghingi ng tawad, ito po ay nagpapanumbalik sa ating magandang relasyon sa Diyos. Kaya sana sa panahong ganito, na may mga pagsubok o problema, dapat tayo po'y matuto na humingi ng tawad. Kaya lamang minsan sa buhay po ng tao, kahit alam nilang mali sila, hindi pa rin nagsosorry, hindi pa rin nahingi ng tawad. Mga kapatid, mga minamahalan, sabi nga po ng 1 John chapter 1 verse 9, but if we sabi po ng 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us in our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. So mga kapatid, every time na tayo po ay nagkakasala,
Ito ang nais ng Diyos sa atin. Maaring pinatawad na po ni Kristo lahat ng ating mga kasalanan. Tinubos na po ni Kristo lahat ng ating mga kasalanan. Pero ganun pa man po, ang nais ng Diyos sa atin na tayo ay manalangin at tayo ay humingi ng tawad. Amen? Sapagkat ang paghingi ng tawad sa Diyos, ito po ang magiging isang susi upang tayo mas mapalapit pa sa Diyos. Upang tayo mas maging closer pa sa Diyos. Ako po, mas gugustuhin kong mapalapit sa Diyos. Kung hindi tayo hihingi ng tawad sa Diyos, ito po yung magiging dahilan para tayo mapalayo sa Kanya. Kaya mga kapatid, mga minamahal, pahalagahan ng prayer upang tayo mas mapalapit pa sa Diyos. Katulad sa mag-asawa, di ba kapag ang mag-asawa ay mayroong pagkukulang, may pagkakamali, upang mapanumbalik ang kanilang magandang relasyon, sila ay humihingi ng tawad sa isa't isa. So yun po yun. So sa ating pong buhay, ipinapakita lamang natin ang ating pagpapakumbaba sa Diyos kung tayo ay nananalangin. Inaalala natin siya at tayo ay humihingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Pangatlo pong purpose po ng prayer, mga kapatid, mga minamahal, sabi po dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, "In everything give thanks." So mga kapatid, ang pangatlong purpose po nito, to recognize God's goodness and thank the Lord. So ating pong maalala yung kabutihan ng Diyos, yung pagsagot niya sa ating mga panalangin. So ilang prayer na po ba natin ang sinagot ng Panginoon? Di ba? Hindi na natin mabilang. So sa mataas na kahoy po, yearly, mayroon pong anniversary. Ganun pa man, salamat sa Panginoon. Inaalala ko lamang yung mga lumipas na taon, yung mga first mission anniversary, inaalala ko po yon. Second mission anniversary, yung organization, first church anniversary, na kung paanong ang Diyos ay sumagot sa aking prayer na Kanyang ibinigay ang aking panalangin. So doon po mga kapatid, mga minamahal, ako po ay nagpapasalamat sa Kanya na talagang kailanman hindi po niya pinabayaan ang gawain sa mataas na kahoy. So yun po yung isa sa purpose ng prayer, upang ating alalahanin ang Kanyang kabutihan sa ating pong buhay. Bawat araw, nandun po ang Kanyang awat habag sa atin. Bawat araw, nandun po yung Kanyang kabutihan. Bawat araw, nandun ang Kanyang katapatan sa atin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag po nating pabayaan ang prayer. Nais ng Diyos, lagi tayong manalangin. Pray without ceasing. Pray without ceasing. So yun po yung pangatlong purpose. Then, pang-apat, ang sabi po dito sa Matthew chapter 6 verse 11, "Give us this day our daily bread." Ang pang-apat na purpose po mga kapatid ng prayer, to reveal our needs. Alam ng Diyos yung ating kailangan, pero nais ng Diyos, lumapit ka sa Kanya, manalangin ka, sabihin mo pa rin sa Kanya ang iyong mga pangangailangan. Kaya nga po sabi po ng Philippians chapter 4 verse 6, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Philippians chapter 4 verse 6. Sabi po dito mga kapatid, mga minamahal, sa Philippians chapter 4, "Be careful for nothing." Di ba? Sa Philippians chapter 4 verse 6, "Be careful for nothing." And then Philippians chapter 4 verse 6. Sabi po dito, "Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplications with thanksgiving, let your requests be made known unto God." Be made known unto God. Na kahit alam na ng Diyos yung ating kailangan, ang nais ng Diyos, lumapit ka pa rin sa Kanya, sabihin mo. Sabi, di ba mayroon tayong awitin, "Tell it to Jesus." So, yun po yun. Tell it to Jesus, I need partner. Di ba? Sinasabi ko na po yun sa Panginoon, kailangan ko ng lifetime partner in the ministry. Yon. So mga kapatid, mga minamahal, kahit alam po ng Diyos ang ating kailangan, nais ng Diyos, sabihin pa rin natin to, lumapit po tayo sa Kanya. Hindi ito yung sabihin na natin na para bagang si Juan tamad,
Di ba si Juan Tamad, ang ginagawa ni Juan Tamad, kung kailangan niya yung bayabas, ang ginagawa niya, hinihintay niya malaglag. So hindi po ganon. So ang nais ng Diyos, alam ng Diyos yung ating kailangan, ang nais pa rin niya, sabihin po natin ito sa Kanya. So last na purpose po ng prayer, mga kapatid, ang sabi po ng verse 10, Matthew chapter 6 verse 10, Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Last na purpose po ng prayer, to reign the will of God in us. Maghari yung kalooban ng Diyos sa atin. So ang Panginoong Jesus po, kapag siya po ay nagpe-pray, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Matthew 26 verse 39. Tingnan po natin. Tularan po natin ang ating pong Panginoong Jesus sapagkat ito po ang purpose ng prayer, na maghari talaga sa buhay natin yung kalooban ng Diyos, hindi ang ating kagustuhan. Ang nangyayari po sa ating panahon ngayon, ang gusto lagi ng tao, masunod ang kanyang gusto. Hindi yung kalooban ng Diyos. Ang sabi po ng Matthew chapter 26, verse 39, sabi po dito, verse 39, And he went a little farther, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Hindi yung kagustuhan ko, hindi yung kalooban ko, ang sabi ng Panginoon. Pero ang dapat na masunod ay yung kalooban ng Ama. Inulit pa rin po ito, sabi po dito sa verse 42, sabi po, He went away again the second time and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. Thy will be done. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana kapag tayo po ay nag-pray, hindi yung kagustuhan natin ang masunod. Huwag nating ipilit minsan yung ating gusto. Kasi yun po ang nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano. Laging ipinipilit kung ano yung kanyang gusto. Pero hindi inaalam kung ano ang kalooban ng Diyos. Hindi pinagpe-pray na mangyari sa kanyang buhay ay kung ano ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, ito po ang purpose. Na sana kapag tayo po ay nagpe-pray, na talagang kalooban ng Diyos, yung masunod. Tanggapin po natin sa ating pong buhay na ibinigay sa atin yung mga kalooban ng Diyos upang ito ang maghari, ito ang ating sundin habang nandito tayo sa mundong ito. Thy will be done. Tularan po natin ang ating pong Panginoong Hesus na sa kanyang buhay, talagang nasunod ay ang kalooban ng Ama. To remember our God, to request of forgiveness, to recognize God's goodness, to reveal our needs, and to reign the will of God in us, in our life. Then next, titingnan po natin not only the purpose, and then the second point, mga kapatid, the profit of prayer. Meron pong pakinabang ang prayer. Walang bayad, pero sabi nga, may sukli. Di ba? Meron pong pakinabang sa prayer. Napakarami. Kaya nakakalungkot yung ibang Kristiyano, hindi nila pinapahalagahan ng prayer. Samantalang napakaraming benefits po ng prayer. So una, tingnan po natin the profit of prayer. Una pong profit po nito, mga kapatid, mga minamahal, the profit of prayer, God answer our prayer. Yun po yun. Sinasagot ng Diyos. So sa aking buhay, hindi ko na po mabilang pa kung ilang prayer na po ang sinagot sa akin ng ating Diyos. I think sa inyo din po na mga nandirito ngayon, marami na kayong prayer na sinagot ng ating Diyos. Kaya kayo po ay hanggang ngayon nandito pa rin at kayo po ay nagpapatuloy. Na kayo po bago matulog sa gabi, alam ko na kayo po ay nananalangin. Di ba? At pagkagising sa umaga, nandun pa rin na kayo po ay nananalangin. Sana lahat ng Kristiyano nagpe-pray bago matulog. Sana lahat ng Kristiyano nagpe-pray pagkagising. Sapagkat ang Diyos ay tunay po na sumasagot sa panalangin. Tandaan po natin, ang prayer po ay naka-address sa Diyos at ito po ay pagmamakaawa
sa ating Diyos. Pagsusumamo, yun po ang ibig sabihin ng prayer, na talagang nais ng Diyos tayo magmakaawa sa Kanya. Amen? So, yun po yung una na profit nito, na talagang sinasagot ng Diyos ang ating prayer. Pangalawa pa pong profit po nito, mga kapatid, mga minamahal, hindi man sa ating oras na ginusto, di ba? Minsan kasi, ang sagot ng Diyos, hindi doon sa takdang oras na ating hinihingi sa Kanya, but in His time. Yun po yun, in His time. Talagang ang Diyos po ay sumasagot sa ating panalangin in His time, not in our time. Hindi doon sa oras na ating gusto. Minsan kasi minamadali natin ang Diyos. Mali po yun. Kailanman huwag po nating mamadaliin ang ating Diyos na sagutin ang ating panalangin. Ang panghawakan po natin, mga kapatid, mga minamahal, na talagang ang ating Diyos ay willing po siya na talagang sagutin o tayo ay Kanyang tulungan. Yun po yung ating panghawakan. Huwag natin siyang mamadaliin. Sasagot ang Diyos sa ating panalangin in His time, at the right time, not in our time. Pangalawa po na profit po nito, na talagang ang Diyos ay ginagabayan tayo. God guide us. Nandoon ang Kanyang gabay sa atin. Naranasan niyo na ba na talagang kayo po ay ginabayan, na kayo ay mayroong ipinag-pray? So sa akin pong buhay, naranasan ko po yung gabay ng Panginoon. Kasi minsan kahit ako po ay nagdadrive, nagpe-pray po ako. Katulad na lamang po ng pandemic, na talagang ang daming restriction o ang daming mga bawal at talagang mga lockdown, ang daming checkpoint. Pero nung ako po ay nag-pray sa Panginoon, nandun po talaga ang Kanyang gabay sa akin. Pagdating ko ng checkpoint, talagang hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko sa pulis. Nautal ako. At dahil ako'y nautal, ang sabi ng pulis, sige na nga, umalis ka na. So mga kapatid, gagabayan po tayo ng Panginoon. So yun po yung profit ng prayer. Nandun lagi ang Kanyang gabay. At sa gabi na nung ako po ay nagtatrabaho pa, nung ako po ay nasa Rusi, diba? Na kapag mayroon po akong problem account, pinagpe-pray ko po yan, and then kinabukasan, minsan ko na po naikwento sa inyo, na yung motor na aking dinadrive, biglang lumiko sa kanto. Hindi ko alam bakit lumiko, bakit kumabig. So pagliko doon sa kanto, diya sa may BPI, sakto pagliko po doon, nandun pala yung customer na aking hinahanting. So, nandun po lagi ang gabay ng Panginoon. Kaya sana sa ating pong buhay, huwag po nating pabayaan ang prayer. Kapag nag-pray tayo, lagi pong gagabayan tayo ng ating Diyos. So, not only God answer our prayer, but also God guide us. Gagabayan po niya tayo. And then, pangatlo na profit po ng prayer, God give us wisdom. Mga kapatid, ang sabi nga po ng James chapter 5, at James chapter 1, verse 5, if any of you lack wisdom. Diba? So sa prayer po mga kapatid, sa buhay po natin, sa mga major decision, kailangan po natin ng wisdom. Kailangan natin ng wisdom. At doon po sa mga major decision na ito, mahirap talaga na magkamali. Pero kung ito po ay ipinagpe-pray mo sa Panginoon, bibigyan ka ng wisdom. Kaya mga kapatid, ako po'y talagang nagpapasalamat sa ating Diyos, sa Panginoong Sus, na nandoon ang Kanyang gabay, nandoon ang pagbibigay niya sa akin ng wisdom. At lagi ko po sinasabi sa mga kapatiran, may mga bagay na kahit hindi nyo sabihin sa akin, alam ko. Mayroong mga bagay na kahit hindi nila sabihin sa akin, kahit kanilang ilihim sa akin, alam ko. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa akin ng wisdom through prayer. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag po nating pabayaan ang prayer. Napakahalaga ng prayer. Hindi ito ibibigay sa atin ng ating Diyos kung wala pong dahilan. Amen? Kaya salamat po sa inyo pong buhay na kayo po ay nandito ngayong gabi. Kahit masama ang panahon, kahit kayo ay mga senior citizen na, di ba? Hindi ko naman po ipinagsisigawan, Hindi ko naman po binanggitan yung mga pangalan. Pero darating din ako dyan kung kalooban ng Panginoon. Di ba? Kung kalooban po ng Panginoon na ako'y maging senior, darating ako dyan. Pero salamat na kahit kayo po, hindi ko alam, ilang taon na kayong umaattend ng prayer meeting.
pero nandito pa rin kayo ngayong gabi. Maaaring ang mensaheng ito, napakinggan nyo na, pero nandun pa rin ang inyong willingness na makinig ng salita ng Diyos. Diba? Sana lahat ng Kristiyano katulad po ninyo. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, God give us wisdom and we became closer to God. The more we pray, the more we became closer to God. Ito po yung profit ng prayer. So, kung hindi po tayo mananalangin, mga kapatid, mga minamahal, masasabi ba nating close tayo sa Diyos? Minsan, mas gusto ng Kristiyano, 'di ba, mahaba ang kanilang pakikipag-usap sa kanilang girlfriend or boyfriend, 'di ba? Na kapag sila'y talaga nanliligaw, ang haba ng oras na kanilang inilalaan. Pero pagdating sa oras ng prayer, pagdating sa oras ng pakikipag-usap sa Diyos, wala pang 1 minuto tapos na ang prayer nila. Nakakalungkot po 'yon. So hindi po 'yun earnest request. Kapag wala pang 1 minuto tapos ng prayer natin, hindi po yun earnest request. Diba? Hindi yun yung pagmamakaawa sa Diyos. Kung talagang tayo po ay nagmamakaawa sa Diyos, dapat ang ating pong prayer ay humahaba. Sapagkat nais natin na talagang sagutin ng Diyos yung ating prayer. So nakita po natin the purpose of prayer, the profit of prayer, and then the last, mga kapatid, mga minamahal, ngayong gabi, titingnan po natin ngayon the pattern of prayer. Yung mga halimbawa, di ba? Sino ba yung mga naging halimbawa natin na ating tinitingnan na talagang sila po ay nanalangin? Una, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Psalms 142. Psalms 142 verse 1 and 2. Psalms 142 verse 1 and 2. Kasi nakakalungkot lamang po na talagang hindi po pinahalagahan ng iba. Kaya tinan ninyo, marami sa mga Bible study natin, di ba? Na talagang kapag pinapag-lead mo sila ng prayer, talagang nauutal pa rin, ramdam mo na sila'y nahihiya pa rin. So sabi po dito, I cried unto the Lord with my voice unto the Lord did I make my supplication. Verse 2. Sabi po ng verse 2, I poured out my complaint before Him, I showed before Him my trouble. So mga kapatid, mga minamahal, ito po ay prayer ni King David. Ito po ay panalangin. Makikita po natin, mga kapatid, mga minamahal, si King David, siya po ay hari, pero nandoon ang kanyang pagtawag, pagpe-pray sa ating Diyos. Amen? Na hindi niya sinasabi, hindi niya ipinagmalaki na siya'y hari. Hindi niya ipinagmalaki na kaya na niya. So nandoon ang kanyang pagtawag sa Diyos, nandoon ang kanyang pag-amin na wala siyang magagawa kung wala ang Diyos sa kanyang buhay. Nandoon ang kanyang pag-amin na kahit siya'y hari na, inaamin niya wala siyang magagawa kung wala ang Diyos sa kanya. Kaya doon sa mga problema o pagsubok na dumating sa buhay ni Haring David, siya ay natawag sa Diyos. Kaya sana, sa ating pong buhay, huwag nating pabayaan ang prayer. Aywan ko lamang kung ang mga presidente, aywan ko lamang kung ang mga congressman, governor, or mayor, kung sila baga ay nagpe-pray. Hindi ko alam. Pero ito po, si Haring David, King of Israel, nagpray, tumawag sa Diyos. Ipinapakita po dito na mahalaga talaga ang prayer. Na kahit sino ka pa, hari ka man ng isang bansa, presidente ka man ng isang bansa, mayor ka man ng isang bayan, dapat ikaw ay manalangin. Ito ang nais ng Diyos sa atin lahat. Pray without ceasing. Amen? So yan po ang ating pattern na ipinakita sa atin na si King David, tayo pa kaya na mga ordinaryong tao lang. Di ba? So, higit po nating pahalagahan ngayon sa panahong ito ang prayer. Pangalawa, tinampa po natin ang Psalms 51 verse 10. Sabi po ng Psalms 51, si King David pa rin po ito. Sabi po dito ni Haring David sa Psalms 51 verse 10, create in me
a clean heart. Iyon ang prayer ni Haring David. Na sana yung mga nanunungkulan sa ating bansa, meron silang panalangin na talagang maging malinis ang kanilang puso sa paglilingkod sa bansang ito. Sana yung mga congressman ay meron silang panalangin, create in me a clean heart. Di ba? Na talagang sa kanilang pagpapatupad ng batas, sana'y maging malinis ang kanilang puso. Sa kanilang paglilingkod sa bansang ito, sa bayang ito, sana'y malinis ang kanilang puso. Yun po ang prayer ni Haring David. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Ito ang tanong po ngayong gabi. Meron kaya ang ating kayang presidente ay nagpe-pray para sa bansang ito? Ang ating kayang presidente o lahat ng mga nanunungkulan sa bansang ito ay nagpe-pray na sila ay bigyan ng knowledge at wisdom, na sila ay talagang samahan, na sila ay magkaroon ng paglilingkod na may katapatan, na sila ay maglingkod ng buong puso. Ipag-pray po natin sila na talagang sila po ay maglingkod sa bansang ito ng buong puso at may katapatan. Amen? So yan po ang ating pong pattern. Natitingnan natin kapag tayo ay nag-pray. Na si Haring David, hindi po siya nag-pray na talagang siya ay magkaroon ng mga kayamanan sa mundong ito. Katulad ng kanyang anak na si Haring Solomon. Ang hiningi ni Haring Solomon sa Panginoon ay knowledge at wisdom. Amen? Kaya sa ating pong buhay, sana ang ating hilingin din sa Panginoon ay knowledge at wisdom. Then tingnan po natin ang ating pong Bible sa Acts 16 verse 25. Acts 16 verse 25. Isa pa rin po sa pattern of prayer si Apostle Paul. Nasabi po ng Acts 16 verse 25, and at midnight, Paul and Silas prayed. Na talagang hating gabi sina Pablo at Silas, sila po ay nanalangin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag niyo po akong bibigyan ng mga alibay or excuses na talagang kayo po'y pagod sa trabaho. Di ba? Na kayo po ay pagod sa maghapon. Na kayo ay pagod sa school. Sina Paul and Silas, kahit sila'y nakabilanggo na, kahit sila'y nahihirapan ang kanilang katawan, gusto nang magpahinga, gusto mahiga, pero nandoon pa rin na sila po ay nanalangin, prayed at midnight. Pero ang mga kabataan ngayon, sila ay inaabot ng hating gabi, inuumaga saan? Sa ML, Facebook. Yun ang problema ng ating panahon ngayon. Na mga kabataan, maraming tao ngayon, inaabot ng umaga, sinasayang ang oras, ang kanilang lakas sa walang kwentang bagay. Ang mga ibang politiko, hindi ko naman po nilalahat, inuumaga sila sa kasino. Doon sila ginagabi at inuumaga sa kasino. Ang iba ay sa mga sabungan. Pero sana, ang mga politikong ito ay manalangin din talaga, tumawag sa Diyos. Amen? So sinabi po dito, and at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. Then 1 Timothy chapter 2 verse 1 and 2. Ito rin po ang prayer pa ni Pablo. 1 Timothy chapter 2 verse 1 and 2. So sabi po dito sa verse 1, I exhort therefore that first of all supplication, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. So si Pablo po, mga kapatid, mga minamahal, laging mayroon siyang oras upang ipag-pray ang mga kapatiran, ang lahat ng mga tao. And then verse 2, sabi po dito, for kings and for all that are in authority. Mga kapatid, mga minamahal, huwag nating katamaran ang prayer. Kung umabot man tayo ng 5 minuto, 10 minuto sa ating pagpe-pray, or 20 minutes, ganun na tayo katagal mag-pray. So, gawin po natin, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, na talagang dapat po nating ipag-pray ang mga nanunungkulan sa bansang ito. Bakit?
sapagkat damay po tayo. Kapag sila ay hindi naglingkod na may katapatan, damay tayo. Pero kung sila ay maglilingkod ng buong puso at may katapatan, gaganda ang buhay natin. Gaganda ang ekonomiya ng bansang ito. Yun po ang benefits or profit of prayer. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, si Pablo, si King David, sila po ay nanalangin. Tumawag sa ating Diyos. I pray sa mga kapatiran na walang pagpapahalaga sa prayer. I pray na talagang pahalagahan nila ang prayer. Then Acts chapter 12, verse 5. Acts chapter 12, verse 5. Malapit na po tayong matapos. I know kayo po ay talagang excited nang umuwi. Nagugutom na kayo. At nangangamba na baka kayo abutan ng malakas na ulan. Pero tandaan po natin, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Acts chapter 12, verse 5. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. So mga kapatid, yung mga mananampalataya po noon, ipinag-pray si Pedro, si Peter, di ba? So yung mga mananampalatayang ito'y sama-sama sila. Katulad po ngayong gabi. Ito po yung tinatawag dito sa Bible na prayer meeting. Mga kapatid, mga minamahal, na ipinapakita sa atin na talagang nung panahon po ni na Pedro na mga alagad, ay sila po ay nagkakatipon-tipon na para sa prayer meeting at pinapakita sa atin ang kanilang pagpapahalaga sa prayer meeting. Kaya mga kapatid, mga minamahal, salamat sa inyo na kayo po ay nandito ngayong gabi. Maaaring talagang ang iba'y pagod sa maghapon dahil sa trabaho at talagang malamig ang panahon. Pero salamat po sa inyo na kayo po ay nagpapahalaga sa prayer meeting. Pinapahalagahan ninyo ang prayer. So yan po yung mga pattern na dapat nating tularan pagdating sa prayer. And then, ang ating pong Panginoong Sus, kanina binanggit na po natin. Tingnan po natin po muli ang Matthew 26, verse 39 to 44. Matthew 26, verse 39 to 44. Kung ang ating Panginoong Sus nag-pray, bakit tayo hindi natin magawang mag-pray? Bakit may mga Kristiyano hindi magawang mag-pray? Ipinakita ng Panginoong Sus na talagang mahalaga ang prayer. At ang sabi nga po dito sa Matthew 26, verse 39 to 42, mga kapatid, mga minamahal, sabi po dito, verse 39, and he went a little farther and fell on his face. Na talagang ang panalangin ng Panginoong Sus ay nandoon ang kanyang pagluhod, na talagang siya po ay nakasubasub, di ba? Sa lupa, hindi po siya nakatayo, hindi po siya nakaupo, and prayed saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. And then, verse 42, he went again the second time. And then, verse 44, sabi po dito sa verse 44, and he left them and went away again and prayed the third time. So sa isang gabi, mga kapatid, mga minamahal, 3 beses po nanalangin ang ating Panginoong Hesus. Pero tayo, minsan, 1 minuto pa lang, okay na. Yun po, nakakalungkot. Kulang tayo sa pagpipray. Nagkukulang tayo sa pagpipray. Kaya minsan, mayroon po mga Kristiyanong offendicitis. Madaling ma-offend. Kaya minsan, may mga Kristiyano na talagang hindi lumalago sapagkat ang isang dahilan ay pinababayaan po nila ang prayer. Diba? So ito po ay utos sa ating lahat ng ating Diyos, ng ating Panginoong Sus, na tayo ay dapat laging manalangin. That men ought always to pray. Hindi lamang sa oras na ikaw ay may problema, hindi lamang sa oras na ikaw ay may pagsubok, hindi lamang sa oras na ikaw ay masaya o masagana, kundi lagi po tayong dapat manalangin. So mga kapatid, mga minamahal, sa pagtatapos po, prayer is not man's attempt to change the will of God. Hindi po ito para baguhin natin yung kalooban ng Diyos. Amen?
Kaya sa prayer po natin, dapat sana lagi nating sasabihin, Thy will be done. Kalooban ng Diyos ang masunod, hindi ang ating kagustuhan. Prayer is not conquering God's reluctance to answer. Wag po nating mamadaliin ang ating Diyos na sagutin ang ating prayer. Huwag nating mamadaliin. But laying hold of His willingness to help, ating panghawakan sa ating pong panalangin ng ating Diyos ay talagang willing na tayo ay Kanyang tulungan. Mga kapatid, mga minamahal, huwag nating mamadaliin ang Diyos. Prayer in the life of the true believer. Prayer in the life of the true believer is an act of total confidence. Ang panalangin po ng isang tunay na mananampalataya, ito po ay talagang pagpapakita na ikaw ay buong puso na nagtitiwala sa ating Diyos. And assurance in the plan and purpose of God. Na ikaw ay nagtitiwala doon sa plano at layunin ng Diyos sa buhay mo. Yan po ang prayer. Kaya mga kapatid, mga minamahal, salamat. Na tunay po na kayo po ay laging nagpe-pray. Ako po ay bunga din po ng inyo pong panalangin. Salamat na ako po inyo pong ipinag-pray. Dahil sa inyong prayer at sa biyaya ng Panginoon, ako po ay nakakapagpatuloy sa mataas na kahoy. Maaaring may mga pagsubok, problema, pero salamat po na ako po inyo pong pinag-pray. Tayo pong lahat ay tumayo. To God be the glory. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli sa gabing ito, kami po ay nagmamakaawa sa iyo. Nagmamakaawa na sana patuloy mo po kaming samahan at gabayan. Patuloy mo pong igawad sa buhay ng bawat isa ang inyo pong divine protection. Pagpalain mo po amin Diyos ang inyo pong gawain dito sa Lemery. Pagpalain mo po mga kapatiran. Kami po ay nagsusumamo na inyo pong didinggin ang panalangin ng bawat isa. At dalangin po namin sa gabing ito, patuloy mo pong ipaunawa sa amin ang inyo pong kalooban. Nawa kalooban mo ang siyang masunod, hindi ang aming mga kagustuhan. Nawa lagi naming alalahanin na kung kami po ay lalapit sa inyo, panghawakan po namin na talagang ikaw po, aming Diyos, ay handang tumulong sa amin. At ang iyo pong pagsagot ay lagi pong on time. Sa iyo pong oras, hindi po sa oras ng aming pong kagustuhan. Salamat sa mga kapatiran na nandirito ngayong gabi. Dalangin ko po, kayo po ang siyang magbalik ng pagpapala sa kanila. Umaasa po kami't nananampalataya. Hindi mo po kailanman pababayaan ang bawat isa. Maging ang aming pong pastor na nasa Amerika, umaasa po kami't nananampalataya. Patuloy mo po siyang gagabayan. At ang kanya pong pamilya na naiwan po dito sa Batangas, sa Lemery. Nandun po ang aming pong pananampalataya na patuloy mo pong igagawad sa kanila ang inyo pong divine protection. Muli, aming pong dalangin na ang bansang ito, ilayo mo po sa anumang gawa ng kaaway. Samahan mo po't gabayan, Ama, ang bawat nanunungkulan sa bansang ito. Umaasa, nananampalataya, na patuloy mo pong igagawad sa bansang ito ang kapayapaan. At sa darating na eleksyon, magkakaroon po ng mapayapang halalan. Salamat po. Ito po'y aking samot dalangin, hinihingi na may pasasalamat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Tulad po ng nakagawian natin, meron pong isang box. Yan po ay para sa ating speaker. Alam na naman natin kung saan natin ilalagay yung ating offering at ang ating tithes. Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Thankful po kami ngayong gabi na sa kabila po ng ulan, bagyo, still nandito po kami upang ipahayag po ang aming mga petisyon at hinaing sa inyo, Lord. Alam po namin, Lord, na you are always available. Nakikinig, matamang pinag-aaralan ang hiling ng inyong mga anak. Nawa, O Lord, naging karapat-dapat po sa inyo ang aming kahilingan ngayong gabi. Sana, O Lord, ay kung ano man po ang inyong will sa lahat po ng aming mga pinanalangin, yun po ang masunod. And at your time. Thank you po sa mensahe nyo ngayong gabi. Nawa ang pangunawa at ang aming pong pagsunod sa inyo pong mga sinabi ay amin pong masunod. Salamat po sa naging speaker po namin. Naway patnubayan at gabayan niyo po siya para po lumago kanya pong pinangungunahang gawain sa mataas na kaaway. Nawa ang mga panalangin po niya ay inyo pong ibigay. Sa muli, pinapanalangin ko po sa inyo ang aming pong pastor. Nawa po ay magtagumpay siya sa kanya pong mga layunin. At sa oras pong ito ng aming pagbibigayan, naway makita po ninyo ang aming pusong busilak, handang magbigay para po sa inyong gawain. Ibalik kung anong dapat ibalik at ipagkaloob ng puso sa inyo pong gawain. Salamat pong muli. Ito po'y dalangin na may pagpapasalamat sa tanging ngalan po ni Jesus. Amen. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord. Marami pong salamat sa natapos po na pagkakaloob po, pagbibigay sa inyo pong gawain, Panginoon. Patuloy po itong maging tulong at maging paglago sa inyo pong gawain, Panginoon. Pagpalain niyo po patuloy ang mga kapatid na nagkaloob at gayon din po ang mga hindi nakapagbigay ngayong gabi. Pagpalain niyo din po para kami po ay maging kabahagi naman po sa susunod na pagbibigayan. Ito po yung aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Mari na po magsiyo po. Okay, dumako na po tayo sa ating pong church announcement. Okay. Meron pong special number schedule, September 11, Wednesday. Si Brother yours truly, Willie Martinez po. Wednesday, September 11. And then, September 8, Sunday AM, ay sila Sister Viel, Sister Gerly, and Sister Yushel. Sunday AM. September 8, Sunday PM naman po, ay si Sister Keisha and Sister Irish. Okay, tayo po ay mag-ready sa atin pong paghahandog ng bilang sa atin pong Panginoon. And then, preacher next Sunday worship service, Wednesdays, Pastor Ernie Flaviano po. And then, sa umaga po ng Sunday, si Brother Jerry Capistrano. At sa PM naman po,
ay si Brother Rener Ilagan. Song leader schedule this Wednesday, Brother JV. Sunday AM, Brother Joshua. And Sunday PM ay si Brother Lawrence. Sunday school, patuloy po na tayong umattend. Nagaganap po every 9 to 9:45 AM before worship. First fruit commitment, patuloy po nating hulugan. Ang ating nga pong pledge ay 743,800. Ang pumapasok po ay 147,501. Choir practice every Saturday at 5 to 7 p.m. Meron din pong BI or Bible Institute. Classes every Monday and Thursday at 6 p.m. And then, Mother's Fellowship, October 6 po. Prayer Vigil this Friday at 6 p.m. Meron pong prayer vigil. And then, staff meeting at prayer time. Saturday kids class every Saturday at 9 a.m. Kung nais po nating magkaloob ng flower, pagsulat po ng ating pong pangalan doon po sa Church Chronicles. And then, meron pong Youth Men Fellowship this Sunday po, meron pong Youth Men Fellowships. And then, Musicians Practice this Saturday at 4 p.m. Married Fellowship, malayo-layo pa po, October 20. September 29, Youth Ladies Fellowship. At ang atin pong Lubo Mission ay postpone pa rin po. Balayan Visitation this Friday at 2:30 p.m. Tayo po'y makiisa. And then, Father's Prayer and Breakfast every Saturday. Patuloy pa rin po at 5 a.m. And then, we start preparing for 33rd Church Anniversary on December 8. Ang ating pong revival team, Hope Thou in God, Psalm 42 verse 11, sa December 1, ang ating pong speaker sa revival ay si Pastor Ramil Hintay. At ang ating nga pong 33rd Church Anniversary, magaganap po ito sa December 8. Ang ating pong team, Back to the Basics, refocusing our core values with our walk with God. Ang ating pong speaker ay si Pastor Jandy Macasio. Grandparents Sunday, this Sunday. Grandparents Sunday. Okay po? And then, Teacher Sunday, both church and secular on October 6. Then, church retreat, December 29 and 30. Okay, kung wala na pong announcement, wala na po kayong dadagdag na announcement po. Wala na po. Okay, mag-invite po tayo ng atin pong mga lolo and lolas at mga grandparents nga po sa Grandparents Sunday po. Okay po? Youth Men Fellowship po. Opo, Youth Men Fellowship sa Sunday po. Okay, tayo po'y magtapos na po sa panalangin. Kuya Nick? Tayo po pumikit, tayo po magkatapos sa panalangin. Ama namin makapangyarihan po sa lahat. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, at pinatigil mo ang malakas na hangit at ulan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mensahero mong ginamit ngayong gabi, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga pag-iingat sa bawat isa, Panginoon, sa mga blessing na pinagkakadoob mo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gabing ito na kami naka-attend ng iyong prayer meeting, Panginoon. Panginoon, ingatan po ang aming pag-uuwian, ihatid mo kami sa aming tahanan po ng ligtas, Panginoon. Ingatan po ang aming pagtulong ngayong magdawag, Panginoon. Ito po, samot na lang sa matamis sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen.